Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia soon! Sa buong mundo. And to support podcast. Why are you running? Welcome back mga pare ko eh. So kung gusto ninyo ng masculine role model, kulang na kulang sa bahay ninyo, sa environment ninyo. Suputang kuya, suputang airpat, suputang tropa, Suputan tito. suputang tito. Yan, welcome kayo rito mga pare. Aangkin nyo na namin yan. Wala namang iba eh. Sino pa nga ba? Meron. Sino? Merong aangkin dyan na support yung tito nila. Okay, tataas ng kamay ha. Sabihin nyo, ako, support tito Sabi ako. ko na. Wag. Kinuwento ko na ilang episode na. Ayaw nga pala. Gago nga pala. O yun, mga Agree pare. ba kayo na may supot na otits din talaga minsan? Ay, oh. Wala akong ako sa totoo lang, mga tito ko. Mm. Kung mapanood man yun ng tito ko, okay lang yun. Wala akong Nanonood ba tito mo? Marami dito? akong tito eh. Hindi naman lahat. Para Yung sa, iba matitino naman, bait naman. marami akong tito. Pero may supot talaga eh, hindi makawala. Meron akong tito na toxic. Masasabi kong toxic yung pag nag-cross siya sa ano ko, toxic. Pero wala, nahihirapan ako, hindi. Wala akong mahusgahan sa mga tito ko na sasabihin kong support. Wala. Meron ako mga pinsan na masasabi kong support, pero tito, wala. Kasi mga tito, kalimbawa sa side ng nanay ko, mga matataas na posisyon na pulis, mga bata na mga ganitong politiko. Pala eh. Kaya nga, ano ko rin yun, isa rin sa gusto kong gawin yun na pag nabiyayaan ako na mas marami pang oras nga, gusto ko talaga dalaw-dalawin yung mga kamag-anak ko sa Bicol. O ko yun, nakikita ko yung Bicolano pala to eh. nakita ko yung potential ng ng pag-build ng connection sa kanila. Hindi ka mahilig sa sili. Kago, umilig ako sa sili. Kumakain ka ng sili. Sa bahay, kumakain talaga, kinakagat kong ganyan yan. Bakit pag Bicolano mahilig sa sili? Kahit naman Bisaya, pre. Mahilig din sa sili. Ano mo, galit ka sa Bisaya ah. Gago, sinabi ko lang, kahit naman Bisaya. Kaya, yung alam mo yung parang hindi ka makakain pag walang sili. Pag hindi Ganung maanghang. factor ng level mo. Oo, pare. Oo. Ako wala pa naman. Kaya tinan mo, volcano na naman yung kinain kong ramen kanina. Hindi pa ako naaanghangan eh. Wala pa yun sa'yo. Wala pa yun. Tataas din ang tolerance mo sa sili, no? Tataas. Kasi Pag nung nasanay ka. una ko nung bata ako, since di ko kinakaya pa, isang hiwa lang sa gitna. Okay na yun. Hindi ko na siya dinudurog pa. Konting ahang lang yun, tapos sausaw lang ako ng konti. Ngayon pre, talagang dudurugin ko na yung sili, pinong-pino, dapat bulaklat na yun doon. Tapos sumunod, ngayon 3 sili na kailangan ko. Pero wala pa ako sa point na kumakain. Kumakain ako, dahil nga kumakain na ako niyan, nadjudge ko na nga rin yung freshness ng sili. Pag maganda yung sili, yung anghang niya may manamis-namis. May ibang flavor siya, pre. Hindi siya yung basta anghang lang na mainit. Hindi. May iba pang lasa na ang sarap. Oh, Nasa sarap. kulay ba yun? Kung green or red? Meron din. Anong gusto mong kulay ng sili? Pareha silang, pre. Okay lang. Pareha silang Basta masarap. maanghang. Oo. Kahit green. Kahit green. Basta yung sa freshness lang nung Kasi minsan kahit pulang-pula, wala nang anghang. Okay, pag tuyot na, yun, wala nang kwenta yun. So isa daw, General ng Soy Army, ari ng Hip Hop Underground. Pag-ipig na siya Slick and Dapper and boxing kayo dyan sa Golden Boy Boxing Gym Club. Mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Johnson Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, pare, available mga perfumes natin sa TikTok Shop at Shopee. Link na sa description mga pare. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 asset. Linis. Sabi, Linis. hindi tumodo ng kain eh. Linis. Mapunta na ako doon, pre. Mapunta na ako. Hindi, wag na. Tama yan. 8 assets sa 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Punta ka sa Facebook ko, sa bio ko, meron link ng Discord doon. Kung gusto mong mag-usap tayo tungkol sa pera, i-click mo yon. Mag-usap tayo sa Discord, voice call. Yeah. Gusto yung mga client mo pala, pre. Tapos na. This week, before ng araw na to, may nakausap ka na client. Wala, tapos na nga eh. Close mo muna? Clear na ako. Oh. Clear na. Wala kang bagong client. Walang bago. Speaking of ganyan, guru-guru advisor, no? Dati may pinapanood ako sa Amerika na content creator guru siya, pero voice lang. Voice? Hindi ko napapangalan, voice lang. Okay. Sa Amerika, English, no?
na tungkol sa pagpapalaga sa sarili. Mga pag-i-improve ng sarili, nakakadagdag siya sa akin ng knowledge. Ang tagal ko rin siya sinubaybayan, siguro mga 6 months din, mga upload niya. Eh, na-realize ko after 6 months, what if pala, sa likod ng boses na ito is, lampa pala to, patukan pala to. Kasi hindi ko siya nakikita eh. Ano na siya eh, parang YouTube automated lang siya eh. What if yung gumagawa pala na ito, hindi naman niya ba experience talaga yon? AI voice no? Hindi naman AI voice, tao din talaga. Tao Pero boses lang siya, tapos picture-picture. May sense naman, pero yun nga, gusto ko din makita kasi yung tao sa likod nun kung dapat nga ba sundin yung sinasabi niya. Para alam ko yung hinahanap mo result. Result? And walk the talk ba to? Kasi kung makikita ko siya at sobrang laki niya o kaya sobrang payatot naman niya na wala sa lugar, as in payatot, parang hirap nun, di ba? Gets yan, gets. At yung question na yan, malamang nun, meron kang nakita sa kanya or may sinabi siya na naging questionable na sa'yo eh. Kasi ako, nung mga panahon na nagpa-mentor ako, actually, alam ko na kung ano yung gusto ko. Ngayon, ang hinahanap ko sa mentor, ma-affirm, tama ba itong, ganun lang, parang, kumbaga, gusto ko lang magpa-second opinion kasi malakas na ang conviction ko dito. Pero since bata pa ako, marami pa akong hindi nabubuksan na page sa libro, kumbaga, kailangan ko ng second opinion eh. At dahil bilib ako sa taon to. So, ganun ang ginawa ko. So, meron na akong iniisip. Actually, ina-assume ko na yung sinabi niya. Ngayon, pag nabanggit niya, yun, magano na ako. Yun, confirm na, okay na ako, okay na. Kahit hindi ko natapusin tong mentorship namin na to. Kasi, yun nga eh, marami na akong nabasa, talagang may question na lang ako na gustong masagot. Ganun ang nangyari. So, kung halimbawa ako ng mga panahon na yon para gustuin ko pa siyang makita, malamang may nasabi siya na, questionable sa'yo. No, bakit ganun? Parang medyo, ako dun hesitant ako dun. Nag-backtrack ako ngayon, pare wala naman siya wala naman naalalang sinabi niya na questionable. It was just that naghanap lang ako ng, bakit hindi ka kasi nagpapakita? Parang gusto ko siya maging mentor. naging question ko rin yan dati, Gusto ko siya maging mentor, gusto ko siya maging guru, pero anong tinakatakot mo? Ba't nakatago ka? Yung mga sinasabi naman niya doon sa video na yon sa Amerika, pare. Hindi naman nakakatakot. Hindi naman to the point na Charlie Kirk siya. It's about sa pambababae lang naman. Saka sa mga pang sarili lang, gano'n. So, walang ikakatakot unless mapapa-question ka na, kaya ka nagtatago, malamang, mahuhusgahan kita sa katawan mo. Wala na makikinig sa'yo. Kasi alam mo yung tao na yon, yung pinag-mentoran ko rin na yon. Actually, hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin yun. Nandun pa rin ako sa group niya na yun eh, na kung saan ako, ang dami niyang pinag, actually, wala na akong pakialam sa mga post niya. Talagang natapos na ako dun sa, okay, nakuha ko na kung ano yung gusto ko malaman. Actually, ngayon nga, nasasabi ko na, nabuksan mo talaga yung utak ko, specifically dun sa topic na pinag-uusapan natin. Pero, gusto ba kitang model ng pagkalalaki? Hindi. Hindi. Kasi Nakita mo ba personal? nakita ko siya personal eh. Okay. Hindi, video pala. Kasi taga-Ireland yun eh. So sabi ko, hindi. Dun sa usapang knowledge sa cryptocurrencies at gano'n, yun, nabuksan mo talaga yung utak ko. Pero nakikita kita ngayon. Parang ganyan din ako, yung feeling na hinahanap ko. Kaya simula nun, hindi na ako nakikinig sa mga mentor na puro boses lang. Tapos nakikita ko hindi naman kumikilos. Kaya natutuwa ako na meron tayong anti-support na napapakita sa kanila na nakikita nila yung vulnerability natin, yung training natin, kung saan tayo nagsimula, nahihirapan tayo, pangit pakilos natin, pero yung progress nandun. Ang ganda nga eh. Ito, bagay na pagpapasalamat ko rin to sa anti-support. Ito mga nakausap ko to, nagpapakita sila ng respect pare. Pati yung diet nila, pinapakita nila sa akin. Yung isa nag-boxing din. Yung, bukod dun sa sinend ko sa inyo, meron pang isa, pinakita niya pa. Tanginan, sabi niya, actually nagko-comment siya eh. Nagko-comment siya sa atin. Nung nakita ko yung video nyo, hindi ako mapakali. Kahit mahal yung boxing dito, nag-boxing na rin ako. Nasaan ba siya? Hype eh. No? Nasa Singapore ba siya o nasa Taiwan? Basta nakalimutan ko. Kasi napapakita natin yung vulnerability na tao lang din tayo. Tayo mga hinahangaan nila. Tao lang din tayo na willing matuto at nag-e-error din. Nagugulpi din.
na tatalo, pero hindi tumitigil. Andun tayo sa pace na yun eh. And I'm pretty sure kaya marami tayo na-inspire. Maraming mga fan na nakikinig sa atin dahil sa pagiging vulnerable natin sa kanila. Tama. Marami kasing mga content creator din, kahit hindi naman sa Amerika, kahit sa Pilipinas din, na ganun yung ginagawang style. Ngayon, wala namang masama kung makinig ka doon, kumuha ka ng knowledge doon, nagigets kita, basta makakatulong sa'yo, sige. Pero ako kasi, that time, nag-stop ako makinig sa mga boses-boses lang na video sa YouTube. Kasi, para sa akin, mas better na ako sa mga taong to eh. Para pakinggan ko sila eh. Kasi ako, nakikita nila eh. Parang ako walk the talk ako eh, talaga eh. Since hindi nila mapakita mga sarili nila, it means may kinakatakot sila na ipakita na possible mawala na yung mga nakikinig sa kanila. So, ganun ka pala tumingin ng pre, ng mentor. Kasi, ganun, mahalaga rin talaga sa akin, pre, yung result talaga. Ako, result talaga ang mahalaga sa akin. Pagka naghahanap ako ng mentor, yung result pa niya, gusto ko. Gusto ko ba yung the way siyang pumorma, the way siyang magsalita, the way yung lifestyle niya, gusto ko ba? Saka ako maikinig sa kanya. So, ganun ako dati nanonood ng mga mentor sa YouTube, yan. So, may mga ganyan din ako napapanood, pre, mga faceless, tapos nagmumukha siyang, ako nga, ang tingin ko kagad AI eh. Ako nawiwirduhan. AI. Sabi ko, tangin, nasan ka? Ang ganda nung sinasabi mo, wala namang mali. Totoo naman. Bakit nagtatago ka? Ako pare, real talk, nawiwirduhan ako. Tapos nakamaskara pa. O weirdo pare. Sabi ko, anong kinakatakot mo? So, kung hindi ka pala believe sa sarili mo, kung kailangan mo pang maskarahan yung sarili mo para sabihin yan, Weirdo nun. ang weirdo mo at saka takot, hindi mo pinaninindigan yung gusto mong sabihin. Talagang Diba? pera lang talagang habol niya. Gusto niya lang i-monetize yung attention sa internet. Yun lang yun. Oo. Maybe. 'Di ba? Kumbaga hindi ka nag-up the ante eh. Yung sobrang nilimitahan mo yung ini-stake mo, yung pinupusta mo, sobrang niliitan mo. So, ano yun? Basic knowledge yun sa atin eh, na, kung halimbawa, pare-parehas tayong papasok sa gera, meron tayong gegerahan, magkakaroon ka ng tiwala dun sa mga tao na alam mong malaki yung ipinusta. Pero yung maliit na ipinusta, maano mo, wala to, hindi all in, no? Hindi to all in, hindi to bobomba ng katulad ng kailangan ko. Kasi, ang liit lang na nakapunta sa kanya. Baka hindi siya seryoso dito. Baka nilalaro-laro lang tayo nito. Yun. Totoo yun, di ba? Baka di mo ipakita, di ba? Ako nawiwirduhan, parang isip bata na ewan na ano na gano'n na. Pero yun nga, doon ako babalik na. Kaya siguro hindi sila nagpapakita ng face nila o katawan nila, sarili nila kasi mahuhusgahan sila. At hindi nila kaya yun. Hindi na mapapanindigan, papalpak na yung views nila. Kasi kung maayos yung katawan nila, maayos yung itsura nila, diba? Hindi sila pangit, pero maayos katawan nila, pretty sure ko, hindi na sila dadaan sa masking na yan. Kasi alam din natin makakuha ng views yun eh, yung maayos na katawan eh. Ito yan, pre. Alam mo, pag nagpe-present ka ng something to be proud of, something to be glorified, bakit hindi mo gusto yung ipakita yung mukha mo? Yeah. So, the fact na lumalabas ka, di ba, na nakikipag-usap ka sa camera, nakikipag-usap ka sa tao, na tinatago mo yung mukha mo, hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Malaki chance ah. Hindi ka proud. Hindi, ako, yun talaga yun. Yun talaga yun. Ilabas mo na. Para, di ba, para talagang salong-salong mo yung glory ng mga ibinibitaw mo. Hindi nga mahusgahan nga siya sa itsura niya. Actually, yung thoughts pa nga lang niya, nahuhusgahan ko na siya eh. Husga kita, pre. Akala mo ginto yung ano mo, yung ibinibitaw mo. Hindi, basang-basa eh. Totoo. Paano pag tanggal ng maskara, sagwa, ugly motherfucking shit? Na Yun pala yung reason. Oo. Paano yun? Pangit pala siya. Hindi na siya papakinggan sa pambababae. Dahil sa pangit siya. Yeah. Kasi hindi ka panipaniwala makukuha niyo yun. Oo. At yung unattractive yung katawan. Oo. Hindi kasi, Physical. papunta pa lang sana ako dyan. Kung pangit ang mukha niya, pero okay yung lifestyle niya, mayaman siya, maganda yung katawan niya, possible pa, maniniwala pa. Ibig sabihin, maboka siya, magaling siya sa talk. So, yung sasabihin niya about communication, oo, effective. Pero kung as in, talo lahat, wala akong makitang, saan galing?
Ano nangyari? Kaya wala siyang may papakita. Wala. So punta na ba tayo? Let's go. Hindi. Paborito nating Hindi pa. Hindi pa pala. Meron akong kasi, pare, kung nakita niyo to si Joshon Point, maporma tong tao na to eh. Puta na papunta ka. Gago. Oh. Ano? Kala ko saan pupunta? Hindi. Meron nga tayong gusto pag-usapan yung tungkol sa mga pormahan. Sa porma, na. oo. Kasi ganito, uunahan ko na. Yung may pormang nakakatawa. May kilala kasi akong ganito eh. Taka mo, ako yata yan Kagi. Alam mo yung itsura, pre. Nagtaas ng kamay. Ito na, Present. ang bagal ni Nate Gago. Present. Nakako ko na nga Alam mo yung ano? Nakakuhin pa ng iba Tayo na lang, no? Oo. Ako na yung mapanghi. Pero hindi, meron kasi ganito klaseng pormahan eh. Pag halimbawa, nung bata ka, medyo okay yung katawan mo, lean ka. Okay. Yung mag-fit ka dito sa pantaas, fit din yung pantalon mo, tapos nakatsak ka, tapos okay yung pagkalin ng katawan mo. Actually, hindi pa rin nga maporma yun eh. Di ba, mag-agree kayo, hindi maporma yun. Yung Diba? katawan kasi nagdadala rin minsan, Oo. Pero ina-accept na natin. Accepted na. Pero walang dating, di ba? Definitely, walang dating. Hindi ko yung nakikita po porma ng ganun. Ano bang tawag sa ganun? Walang kwentang porma. Pero ang dami po porma ng ganun, no? Pitted lahat? Oo, pitted lahat. Nagigans nyo, Bay na picture bay. nyo ba? Sinasabi ko? Bay Bay na na bay. bay, di ba? Pero yun nga eh, pag medyo lean ka, maugat, lean, lamang ka ng konti, lamang ka pa rin ng konti. Di ba forma ni Tate yun? Pero maganda ang katawan niya. Maganda ang katawan niya. Pero hindi nga, para makarelate kayo guys, usapang porma yung gusto kong pasukin dito sa usapan na to. Tadaanan lang namin yung saglit to. Usapang porma. So si Tate ganun nga, no? Pero maporma, kasi malaki yung katawan niya. Kung ano, naniniwala naman tayo dun eh, na kung ano yung nilalagyan ng damit, di ba? Kahit ano pa suotin mo, nagmumukhang mabangoy, nagmumukhang maporma eh. Di ba? Kahit, sabi mo, isuot mo yung, parang jeje mo na porma, isuot mo sa isang okay yung katawan, okay yung itsura. Nagiging acceptable. Nagiging acceptable eh. Yeah. Di ba? Kaya Anong nga Jejimon na porma sinasabi mo? Anong Jejimon na porma? For example, yung cup na ganito tapos lagay mo ng rainbow. Net cap. Ilagay mo kay Andrew Tate. Lagay mo kay Andrew Tate, mukha lang siya ng titrip. Di ba mukha lang siya, bago to. Gara hindi siya baduy, di ba? Hindi siya baduy. Sa bagay. Oh. Kaya nga, dito papasok yung yung usapang luxury brand na kinakahumalingan ng mga kabataan din ngayon na gusto nila ganito. Yan, mga luxury brand, Chanel. Pag hindi ka naka-Chanel, hindi ka cool. Pero kasi sabi ko nga, mag-agree kayo na yung luxury, minsan scam din talaga eh. Scam lang They yun. will sell you the idea na pag binili mo tong damit namin, you will belong to the elites, mukha ka ng elites. Pero hindi eh. Di ba? Pag pinagsuot mo ng, sabihin natin ng isang luxury brand ng isang hindi, ayun, yung isa na yon, pagsuotin mo ng ano yon. Ay, God. Hindi, wag na. Basta, imagine mo na lang, pagsuotin mo ng, mukha bang luxury pre? Hindi, di ba? Para siyang si Rick Ross. Oh. Oh. Pero sa kanya, Ganun. Hoksuan puta. Di ba? Oo. So, nag-elevate eh. Pero again, meron din namang instances na kahit hindi maganda katawan mo, pero yung proportion sa katawan mo, yung style mo, maporma pa rin. Di ba? Pero ako ngayon sa hindi ko kaya magdala ng ganung forma, pare. Yung, Siguro, yung fitted na oo, Pitted jeans, pitted damit. skinny. Meron pa rin akong semi-fit na pants ngayon na susuotin ko nga sa pag may mga anong tawag dito? Pag dapat smart ang dating ng pormahan. Yeah. Magagano- Formal. Magagano pa rin. Pero hindi pa rin skinny yun eh. Hindi na ira ngayon ng skinny jeans. Oo, pre. Baduy na. Alam mo, pre, nag-skinny tayo. Oo. Pero Ang hindi- dami kong skinny pants, pre. Pero ngayon, medyo hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Panahon ng kasi emo days yan eh. Emo Skinny. ba? Oh, skinny jeans tapos Hindi, black na parang damit. naging konyo nga rin yun eh. Di ba?
Sa mundo ng sayaw, di ba naging K-pop. skinny? Oo. K-pop naman yun sa mundo ng sayaw. K-pop. skinny. Oo. Pero sa mundo nung ano dati, bago mag K-pop era, emo muna yan. Skinny jeans, tapos damit na fitted. Parang Tapos, trasher ang tawag, di ba? Iba pa yun. Trasher Iba pa. skater naman yun. Oo. Yung skinny na damit, emo, skinny na pantalon, tapos sapatos na parang chessboard. Black, white, black, white. Oo. Eto pre, di ba ngayon, barrel pants ang tawag. Dati, baggy, barrel pants. Ang tawag namin dati doon, rave pants. Di ba elephant pants? Elephant pants. Elephant, oo. Ito yung ganito pre, elephant pants to dati. Yung itsura na to dati. Hindi, mali. Hindi Kung pa high yan yun, school mas ako, malaki pa. Ang elephant malaki dito. Parang Elvis. Okay. Oo. Elvis, di ba? Oo. Pero similar lang no? Iniiba lang ng konti. Hindi pa lang ng konti. Yung ano nga, yung emo-emo, ngayon ang tawag na nila doon, ano eh. Di ba, emo-emo, sunod naging gothic. Mm. Parang ngayon, ano na eh, opium. Oo, droga naman yun. Opium. Hindi, opium outfit, parang ganun. Aesthetic, yan tatawag nila, aesthetic. Aesthetic. Oo, iniba nga lang nila yung term. Oo. Kaya ngayon, magigets mo yung mga parents nyo na sinasabi dati na naulit lang yan. Oo Totoo nga. naman. Totoo naman, nauulit Forma na talaga. namin yan. Try nyo manood pare ng movie ng mga movie na dated 1970s. Mm. Hindi ka magugulat sa forma nila. Kasi sinusuot pa rin ngayon. Bumabalik. Binabalik na nga ngayon yung ano pre, yung naka-tuck in. Medyo nauso na sa iba ngayon. Oo, mga nakikita naka-tuck ko. in. Nakikita ko nakatakin. At nakikita ko rin sarili ko na pag may mga kwelyo, okay rin itakin talaga eh. Pag nagganon ako. Kasi wala kang chan, boy. Oo, tayo talaga. Pag may konting chan ka, yung tuck in, tangin na, nagiging mga ano. Kaya nga, yun ang downside. Pero ba, alam mo, tayo, tinanggap na lang din natin yung mga matataba. Di ba matataba? Tapos pag kahit suotan mo ng kahit ano pa, Sabi ng matataba, pasensya na, kailangan pa namin ng ng permission mo. hindi tinanggap na nga natin na ganun eh, na okay na yan. Kahit naman nasuot mo dyan, pangit naman talaga. Di ba pag nakikita mo yung mga bakat na bakat yung chan nila, tinanggap na lang natin, mataba siya eh. Ganun Sagwa, din. no? Oo, pero kung tutusin, wala nang sense yung ipinorma niya eh, no? Ayoko mabuhay ng ganun. Mm. Ang dami ng limitation pare kasi nga masarap naman pumorma talaga. You will feel good, you will look good, you will feel good. Yun nga lang, pagka mataba ka talaga, limitado yung masusuot mo eh. I agree. No, parang konti yung enjoyment na maano mo sa buhay. Para sa akin Kahit takbo mo, limitado eh. Oo. Nakakapagod eh. Pero kayo ba pre, anong forma yung go-to ninyo na sa tingin ninyo maporma kayo? Anong combo? Sige nga, explain ninyo sa akin. Yung combo ninyo sa ngayon na pagka lumabas kayo, alam ninyo na that you will feel good, you will look good. Sa akin, ano na lang eh. T-shirt na loose lang yun na yun eh. Tapos, T-shirt loose. maayos na pants. Oo. Sa shoes na lang ako medyo nag-iba-iba ng shoes eh. Papalit-palit. Ganun pag lumalakad. Itong shoes na to, yung Timberland. Yan, maporma yan eh. Gagong, hirap na ito ilakad. Masakit sa pato. Pero ang ganda kasi niyan pre, pag simple yung top mo, tapos siya yung magdadala ng forma. Parang pwede. alam mo yun yung simple rugged na itsura. Para ang karpenterong Amerikano, ganun yung forma. Bagay ito sa George talaga, madalas, sa Pilipinas. Mm. Pero, Yung George nga pre, ano rin siya, working pants din yun. sa ibang bansa. Oo, pero ang forma tignan, tas nakaganyan na. Yan pre, yung Timberlands, working shoes din Working siya. shoes nga. Kahit Oo. nga yung Carhartt eh. Oo. Di ba yung Carhartt, pamorma dito, sa ibang bansa, pang karpentero lang yun eh. Oh, pero ang forma tignan ni. Forma parang bad boy yung itsura eh. Pero pang mekaniko lang yun sa ibang bansa. Mm. So yun nga, sa shoes, yun, doon lang ako medyo nag-iba. Pero ito, hindi to komportable suotin. Masakit sa paa pag naglakad ka ng 10 minutes. Hindi pa ako nakakasuot ng ganyan. Alam mo niyo, nababalik na ngayon yung forma ng shoes sa rubber shoes ah. Yung sa running shoes. Oh, yun ang era ngayon pre. 'Di ba? Comfy. Ano nga eh, nanonood din ako ng mga ganyan para updated tayo, no? Na out of date, na mag-face out na sa forma yung mga Jordans, pre. Wala Talaga? Nagsawa yung mga tao, pre, kasi nga wala daw bagong... Kago ka, mabash ka na sneaker community. alam nila to. O, sige, mag-away tayo dito ngayon. Alam ninyo na ang Jordan mukhang hindi naman napi-face out na hindi na ibibenta. Hindi, mali yung word na ginamit ko. Kumbaga, nalalaos na siya in terms of forma. Pumupunta lahat sa running shoes. Hindi na pinipili. Kasi why? Mas maraming technology ang running shoes ngayon. Mas comfort. Mas mura.
yung silhouette ng Jordan, pre, hindi naman nagbago ever since na nilabas yan. Hindi komportable rin yan, pre. Hindi. Hindi. Pero kung gusto mo lang na, pansinin ka, kasi nga, yung hype beast nga na era na pinag-uusapan natin na kung saan ang mindset mo pag pumorma ay pansinin ka, tapos na. Nasa comfort era na tayo ngayon. Kaya mapapansin mo lahat ng puntaan ng BGC, puro na at leisure. At leisure, naka pang running shoes, joggers, hoodie. Para comfort na ang goal ngayon hindi na hype Oh, yun nga, kaya nung nagtanong ka nga na kung ano yung sinusuot, ano yung go-to ko na feeling ko. Ikaw, maporma anong ako. go-to mo? Actually, wala na rin sa utak ko yun eh. Kasi pare ako, tanggap ko na na hindi ako magaling pumorma. Tanggap ko hindi ako magaling pumorma. Kaya, nasa go-to ako na number 1 sa akin, comfort. Kasi sasabihin ko lang, basta alam ko sa sarili ko na inuna ko yung comfort. Kung baga may sabi, nang ba din ang forma mo? Wala, hindi to ako komportable. Sasagutin ko lang na ganun. Init kasi, kaya komportable ako dito eh. Chill ako eh, kaya ito yung suot ko. Okay, secured na ako sa So, pero ganun. naman yung, di ba, lagi ka ring ganyan. Oo. At leisure yan Yung ganyan, anong tawag dito? Windbreaker. Windbreaker, tapos naka-pants ka na jacket, tapos naka-running shoes ka madalas. Di ba? Ito, naka-alpombre ka kasi. Yung running shoes mo, yun at leisure yun. Yun the best combo doon, Alpomra. Oo, di ba? Angas yan, no? Kasi, sino naalala niya dito sa Nakakampas Alpombre? sa mukha yan pag makulit ka. Alam mo, nauso talaga yung era ng Alpomra. Lahat ng lola yata parang dumaan sa era na yun. Nga niyan, pre, pawang no. Alam mo ang masarap sa Alpombre, kaya gusto... Paborito ng mga lola yan eh. Pero mukhang matibay, pare, may bakal pa dun, Daig pa na yun yung Islander, mag-Alpombre ka na rin. Hindi siya matibay. Mukhang matibay, may bakal. Hindi pare, hindi. Legit. Actually, hindi siya matibay. Dito sa taas, hindi siya matibay. Hindi talaga. Dinikit lang siya na gawang tao. Dikit lang, oo. Pero, ang forma niya sa halaga niya. Oo. Parang ang ano niya, ang klase niya sa presyo niya. Yun ang binibili sa Alpomra. Komportable talaga. Wala tong kaliwat kanan eh. Kahit saan yan suotin mo eh. Kaya comfort, di ba? Wala kaliwat kanan. Magkamali ka, kahit ano. Parehas yan. Kahit ano dyan, Ayun na, di ba? Mas. At alam mo, may panahon pre, nung mga nag-i-Spartan ako. Trip ko na talaga tong Alpomra. So, kasi parang uso sa atleta yung bago mag-umpisa yung bakbakan, yung pangbakbakan mong forma, yung rubber shoes, ganun. Chill ka munang dadating. Chill ka muna para nakachinelas lang kayo, ganun. So ako sa grupo namin, ako na yung nag-Alpomra sa amin nun. Merong iba na inaasar ako, putya, ano yan? Ano yung forma mo? Ganun lang, babalik lang, komportable. Tapos nung tumagal, yung iba naaangat ang inaangas na naka-Alpomra. Napapansin na nila ako na Classic ganun. kasi, no? Oh, may picture ako niyan, pre. May picture ako na merong trail running event. Trail running event. Tatakbo ko sa bundok, up, down, ganun. Sa age group ko, nag-number 1 na ako noon, pare. Tanginan. Nakala doon sa picture, naka-Alpomra ako, tapos may medal ako nung, Susuotin mo lang siya pagkatapos. Or suot mo siya while... Hindi ko yung sa performance Bago masisira yan. suot mo na siya after ng laban. After lang, before or after. Yung pag gusto ko na nga pa-chill na ako, ganun. Okay. Peace na, wala nang bakbakan, nag-Alpomra na. Masisira yan sa running. Siyempre mukha, kaya nagtataka ako, tangina. Mabilis kasi bumitaw yung pandikit ng Alpomra eh. Doon siya Pambahay lagi lang talaga siya. Doon siya lagi nasisira. Pan-chill lang Saka talaga. wag mo siyang babasahin kasi mas mabilis yung buhay niya pag binabasa mo siya. Pambahay lang talaga in short. Pero paborito ng mga lola yan. Alpomra. Sikat na sikat sa kanila yan. Kaya tignan mo, di ba, classic. Ang ganda sa paningin, di ba? Kaya pagdating sa forma, pare, classic pa rin talaga. Dati pa Alpomra talaga hindi nalalaos. Dati pa sinabi ni Josh on point yan, yung mga pormahang classic, ano talaga yan? All-time, ano all yan? time. Hindi na nalalaos yan. Hindi na Parang nalalaos. Converse na classic. Yan. Yan. Hindi yun nawawala. Hindi nawawala. Kahit kahit bashin mo to, hindi na rin classic mawawala yan. yan. Hindi na rin Oo. mawawala yan. Classic yan. Namamahinga lang sila ngayon. Jordan Oo, ang problema kasi sa kanila, sa Jordan Mahal kasi. 1, ang mahal kasi. Mahal kasi. Kaya ang sabi nga, ang isa sa mga tip ko is, kung gusto mong sumabay sa forma ng hindi gumagastos, classic ka talaga. Kasi safe eh. Like for example, yung Chuck Taylor, yung Adidas, yung Air Yung Force classic, One, yung classic. Air Force F1. One, tas yung All-Star. May classic pang Adidas, di ba? O yung All-Star. Yun. Yun, pag bumili ka nun, suotin mo ngayon yun, mag-pants ka lang ng ganito, pasok ka pa rin eh. Boy, ilang forma magagawa mo doon? Sanda Oo. makmak. Oo. Sanda makmak na combo. Kaya nga eh.
Eh, dyan kasi, ang mahal kasi niyan, magkano lang Air Force One? Parang 5,000 lang. Yung All-Star, 5,000. Ang mura nung Chuck Taylor, 1,300, 1,500. Pag naka-sale. Oo, 1,315. Ito kasi, tangin, hindi mo siya matawag. Although, oo, design is classic, but the price, mahal. Saka masyado ng Difference. masyado ng parang natulonggis na kasi, alam mo, sa sobrang dami na ng meron, parang hindi na siya ganun ka-exclusive na mga Oo. Tama yung term mo na tulonggis na. natulonggis na, Parang wala ka, basta parang di mo na nare-respeto yung nakasuot na parang gano'n. ganun eh, oo. Tapos ang dami pang pumeke, di ba? Yun pa, peke pa. So, hindi na siya masyado mainit sa mata. Parang mas okay pa nga F1 sa paningin nila ngayon eh. Parang compare dito na maraming magagalit pero yun talaga. F1, tatangkad ka pa ng konti, di ba? Mataas kasi yung ano. Oo. Pero totoo yun, pagka yun ang tip natin sa kanila, kung gusto ninyong makatipid, di ba? Hindi kayo yung fashionista talaga, stick to the classic. No? Ano yung mga example natin ng classic? For example, yung yung polo na ganyan, oversized na polo, tapos bili ka na yun ng straight cut lang, tapos Chuck Taylor, combo na ganun pre. Polo na oversized, straight cut na pants, washed, yung medyo parang yung kulay puti na yung na-wash. Tapos black na Chuck Taylor, puta. Iba-ibahin mo yung kulay ng polo mo. Tapos, puta na kahit saan in ka, pre. Kaysa sa sumabay ka sa uso, pre, unang-una magastos pa, sayang pera. Katulad ngayon, sabi ko nga, nung nauso yung Chuck Taylor, yung skinny jeans, ang dami kong skinny jeans, pre. Wala, wala, hindi ko na nagamit ngayon, corny na rin. Ano lang din kasi, timing lang din. Kasi nung nagsasayaw tayo, kailangan talaga skinny jeans. Kasi nga, para mas madaling gumalaw. Eh, wala na-corny na siya. So, sayang pera. Ang uso kasi pag sumabay ka dyan, may panahon lang yan na 1-2 taon eh, no? Yun nga eh. Tapos Oo. mag-iba na naman. Hindi, pero sa akin, kasi nga hindi nga ako maporma, nagtagal din sa akin ng pag-skinny, Kung, let's say, Suotin mo nga isang podcast. hindi ko na kaya, hindi na talaga ako komportable. Hindi na ako komportable. Parang bading, no? So, Tsaka naiirita na ako pag nararamdaman ko yung tela nung Sisikip sa betlog. Oo. Naiirita. Sasakal betlog mo, no? So, nung nakaraan nga, tinignan ko yung mga luma kong damit, sinubukan ko. Tapos yun nga, nabunot ko yung skinny. Pagsuot ko, inang pangit Napangitan na talaga ako. Parang bading. Oo. Hindi ka tulad dati na pagsuot mo, parang tangina. Oo. Ang tagal nun! Yung tipong kita pa, no? Nakita pa yung Chuck Taylor. Kunyari ito yung Chuck Taylor, tapos skinny jeans, hapit na hapit dito, di ba? Ganyan. Ang forma nun eh. Napupormahan ako dati pagka... Parang na-amplify, na-highlight expose yung expose pagka-high cut ng sapatos high cut. mo. Oo. Kaya uso yung dati, di ba? Yung yung taas? Supra. High cut. Lahat high cut eh. Kasi nga, Supra. nasabay din yung Supra. Nasabay din yung sa skinny jeans. Kaya, Ito, yung Air Jordan. yan. Ang forma niyan pag naka-skinny jeans. Ay, may kanta nga yan, di ba? Sila yung New Boys. Skinny jeans. New Skinny Boy. jeans. Di ba? Kasi nga, uso talaga dati. Pre. Supra, tangin na parang 2 years lang tumagal yun. Pero parang yung Island Boys naka-skinny pa rin ngayon, no? Pero kasi abnormal naman yung mga Payat yun. naman Naman kasi. yun eh. Oo. No choice eh. Payat siya eh. Supra pre, naalala ko nung high school ako pumutok yun, dapat ilalabas mo dila ganyan para oo. makaangas. Pag hindi nakadilang pa ganun yan, wala. Baduy ka mag-Supra. Gagi ito, nagkaroon to ng sapatos na halimaw sa dila, yung Adidas. Halimaw sa dila. Oh, laki talaga. Tatalunin yung Supra nyo, Aga. pare. Sobrang laki. Yung O, dila na. niya is yung logo ng Adidas. May logo niya, Pag ganun. Pag ganun. Laki talaga Pero dito. paborito ko yun, pre. Sambulat talaga. Bay na bay ka nun pre. Pero paborito ko yung panahon kasi black and white lang siya. Bisaya ka nun pre. Pero sa panahon, kasi nung panahon na yun, ang angas nun, pre. Kasi Malaki yan ang dila nun eh, pag dancer mo. Kasi parang, dito yung dila no. kasi parang sa utak Bay na bay oh. May Sa utak- picture ata ako nun. sa utak namin dati, pre, the more na parang skandaloso yung forma mo, the more na parang magaling na dancer ka. Ganun. Oo. Ang halimaw ng forma, magaling sumayo to. Tingin kayo ng mga pormahan pag dancer. Oo, pre, pag dancer ganun. Bago sapatos May dancer doon na ang halimaw pumorma pero tanga gumalaw. Oo. Na-disappoint kayo. Eventually, makakita ka rin ng ganun. No? Parang na-disappoint kayo sa Tapos, nung tumatagal nga, marirealize mo Papakita yun. natin. Marirealize mo yung parang, Ano? Papakita natin. Teka. Marirealize, Hanap ko eh.
Later on, habang tumatagal, marirealize mo yung vibe na parang, simple lang simple niya lang pero lakas ng dating parang eksperyensyado, gano'n Ganun yung dating ng forma dati sa dancer, pre. Nakakabulag talaga siya. Mukha kang malupit, mukha kang magaling, mukha kang professional. Kaya inaabangan ka. Tingnan natin yan. Magsasample na. Putang ina, gumunon ganun lang yun. Kinang ina na. Sigawan na. Wala, hindi. Not disappoint. Tangin na kasi ini-expect na malupit yung ititira eh. Kasi malapit yung forma. Oo biglang wala palang bitaw. So, di ba sabi mo, parang ilang taon sabi mo, sa pormahan, mga ilang taon lang? Supra? Oo. Parang 2 taon lang nalugi yun eh. Yun. Hindi, alam bawa sa skinny. So, pag binabacktrack ko, siguro mga naka 7 years ako sa skinny. 7 years. Tagal ah. Tagal. Oo. Buti ko patingin mo ilang years. Tagal mo palang emo. Pareho lang tayo. Kung tumagal ka, Mga baka ganun, malamang pre. sa ganun-ganun din Tansya ko ako. ganun. Tansya ko ganun. Kasi, pre, nung dumating nga yung mga baggy, may na sa akin na parang okay nga, parang okay. So, kailangan mo muna subukan muna ng isa. Okay naman, nadala ko. Tapos, komportable. Sige, isa pa. Hanggang sa nung nasanay na, pagbabalik ka ngayon sa skinny, hindi na eh. Off na talaga. Off na talaga. Parang, Kaya nahanap ko. anong nangyayari din kasi sa pormahan, di ba pag may nabili kang isang gamit, tapos sabi mo, okay to na okay yan ah. Ngayon, magiging basihan yan ng mga sunod. Kaya kung halimbawa nag-transition ka na sa pormahang baggy, so inakma mo na yung sapatos mo dyan, inakma mo na yung mga pang-top Yun mo nga dyan. tanginang maggastos nga rin talaga. Diba? eh. Dahil inakma mo na ngayon, pag halimbawa nag-skinny ka, hindi na babagay yung mga tineterno mo talaga. Kaya matagal ka nakalis. Oo. Sayang din kasi. Pero sa akin, Tignan mo yan. yan, sige. Yan, tignan mo. Putang ina, bay na bay nga. So, Gago. yan, pre, anong year yan, pre? 2010, pre. Oh, so, 2010. so, Napakita mo sa kanila. Pakita natin. pero hindi ka skinny dito, hindi to skinny jeans. Oo. Hindi yan skinny. Straight cut lang ba yan? 2010 yan, pre. Oh. Tingnan nyo guys. Ayun Blurred po. yan eh. Yan, 2010 yan, pre. Kita ba? Kita yan pero blurred yan, tingin ko. Ang laki ng dila ng sapatos niya. Paborito ko to, pre. Ito, sa lahat ng malalaking dila ko, Oo. ito, yan, tignan, mayroon pa ako isa yan. Dalawa yan. Yan yung collection ko dati. Dunks. Oh, Saka mabenta itong yung ganito dati, lalo pag makulay. Oh, yan, yung dunks ko, pre. Lalo pag makulay yung shoes mo nun, no? Dunks ko Magulo. nung Yun nga, college. sabi ka, the more na skandaloso yung forma mo, tang ina magaling to. Mainit ka. Mainit ka. Saka patindihan ng sapatos doon. Di ba? Yan, tignan mo yung... Palakasan ng sapatos tignan mo yung mga dancer kami, tignan mo yung mga sapatos namin, oh. Purong matataas, Supra. Kasi iba ibang kulay, no? Tignan mo yung mga sapatos namin dyan, pre. Ayan, oh. Ang ina, mga nagtataasan talaga eh. Puro mga high cut uso niyan eh. Kung hindi Dunk, Supra, Siyempre, puro low cut na uso ngayon eh. No? low cut na. Low Tapos cut na. hindi magulo yung kulay. Oh, ano Do you na. agree? Naging minimalist nga mga pormahan niya. Ako pre, Minimalist. kung Tas black and white na lang yung kulay ngayon. kung mag-high cut ako, yun na mga gusto kong high cut. Mga ganyan na. Saan? Yung working shoes nga. Ito yung ngayon sa Dow. Timberland. Bola mo naman ako eh. Timbs. Mangutang ka ba? Ngayon, alam mo pre, kung bakit nagmi-make sense sa lalaki, sabi mo, mga pormahang mga trabahador yung ganyan eh. Pero alam mo kung bakit sa lalaki, maanga siya, may dating siya. Oo. Kasi ganun talaga tayo. Yun talaga yung vibe na gusto makita sa lalaki. Na putya, ano to? Effective sa trabaho to. Kailangan may ganung signal talaga eh. Kaya yung mga ganun, nagiging maporma siya. Yeah. Hindi, naniniwala rin ako doon. So, napunta na tayo? Tara, punta tayo sa paborito na segment, ang May Tanong, pero mahanapin ko pa dito sa messages. Ito pre, ito na. Pwede Meron na pala. Nakaready na si Joshua. Joshua Marino de Guzman Jr. Kahit na lang daw nung identity. I-hide ang identity. Gago naman. Yo mga pare, good day! Isa ako sa mga natulungan ng Anti-Support Podcast, lalong-lalo na si Boss JOP, na pinakauna ko na-discover pagdating sa self-improvement at game sa mga babae. Last September 2025 lang nung naging fan ako ni JOP, hanggang sa na-discover ko itong Anti-Support. Solid tandem nyo, formerly. Ato, JOP Soy, and now, 8-8 asset pagmamayari. Pinanood ko almost lahat ng mga videos ng ASP. Gusto ko lang makwento paano nakatulong sa akin yung movement at mindset na sinusulong nyo. Quick intro lang sa akin, I'm 30 years old, single as of now, currently employed as a civil engineer sa isang private company. Wow.
Aminado ako dati na susupot-supot ako or blue-pilled, kumbaga. Aware naman ako doon at di ko kinakahiya kasi normal naman siya. Yep. At part siya ng journey mo para tumibay, sabi nga ni Boss JOP. I-share ko lang yung experience ko dito sa past relationship ko. Aminado ako, emotions yung pinapagana ko dati. In short, nice guy na lover boy. Mahaba ang naging agwat nitong last relationship ko, sinundan nitong past relationship ko kasi may nagawa akong maliit na kalokohan dati na pinagsisisihan ko na nung teenage pa ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, yung next relationship ko is yun yung papakasalan ko. Pero napunta ako sa crazy na namit ko tong crazy na ex ko sa work. Crush na niya ako. Matagal na kasi Oo, crush na. Bangko. Crush na niya ako. Matagal na kasi nakakasabay na daw niya ako sa biyahe. Pero magkaiba pa kami ng company noon hanggang sa napunta siya sa company namin. Malaking factor kasi sa akin yung tipong may gusto sa akin kasi madali yung bagay-bagay. Tama naman. Hindi naman din sa pagmamayabang. Medyo may itsura naman ako. Wow, buhat bangko Di ba? Ang hangin nga. Siya nagsabi, Okay din. na tipong nakaranas ako ligawan college days ko. Haha. Kaya siguro mahina ako dati dumiskarte ng babae kasi ganun yung madalas kong setup. Wala nangyaring ligawan sa amin. After 1 month of dating namin, yung ex ko na mismo nag-decide kailan ba kami naging official BFGF. Ang mali ko, masyado kong nagmadaling pumayag sa relationship namin. Hindi ko siya nakilala ng lubos. Smooth lang sa umpisa like normal hanggang sa after 3 months, nahuli ko siya one time na nagkakamustahan sa ex niya. Yun lang. At doon na ako nag-start maging praning. Bantay ko na social media niya at naka-apekto ng malaki sa akin kasi minahal ko talaga siya. Kasi ang akala ko nga, siya na yung papakasalan ko. So binigyan ko pa ng chance hanggang sa nahuli ko pa ulit one time na ganun. Doon na ako nag-start maging cold sa kanya. Wrong move. And then niyaya niya ako na mag-live-in para daw mapanatag ako. Kasi wala naman daw siyang ginagawang masama, kamustahan lang daw yun. And pumayag ako for last chance. Para na din matest ko yung ugali niya pag nasa iisang bubong na kami. Isa sa mga worst experience ng buhay ko ang pagpayag ko na mag-live-in kami. Pero Worse. pero benefit of the doubt mga pare, may mga time naman na okay siya sa pag-aasikaso sa akin at Anli Bembang to the point na ako na yung umaayaw at sumusuko sa kanya dahil sobrang libog niya. Parang si Ching yun Storya ni Ching Oo yun nga Libby tas Anli Bembang. May asikaso rin. Ikaw ata yan, 8 Oo. Pero eto na ka, doon ako marami na-discover about sa kanya na di ko pa alam. Na yung body count niya is higher than her ex, which is second boyfriend pa lang niya ako. Pumapatol siya dati sa mga may asawa partner na just for sex and attention to boost their ego. I checked her messenger one night nung tulog siya at nahuli ko ulit na kachat ng ex niya. Tapos nalaman ko din na siya pala gumagamit ng account ng mama niya na nagchat sa akin pag magkaaway kami to manipulate me. Ulo, no? Gogo. Kapanggap na nanay niya. Crazy ass motherfucker. Doon na ako natauhan na tama na. She's a manipulative crazy ass bitch. Tama yan. Tugmang-tugma sa lahat ng content nyo about sa mga babae. Siyempre. Tinapos lang namin yung last month ng rent namin kung saan kami nag-live-in. Then nag-resign ako sa company namin kasi kahit sa work namin, nagiging negative na yung image namin. We let our emotions lead our actions. Which is nakakahiya kung iisipin. Pero tapos na yun, wala na akong magagawa kung hindi mag-move on. And after ko mag-resign, I cut our communications. Di na ako nagparamdam sa kanya, binlock ko siya sa lahat. Nung mga time na yon, alam ko lang, wala na siyang respeto sa akin. Kasi mas mahalaga sa akin ang respeto kaysa pagmamahal at bembang. Tama. Totoo I yan. walked away bago pa niya ako mapagchitan ng malala at maiputan sa ulo. Alright. Haba. Although technically, Kapagod. nanghaba pa kasi. Kala ko patapos na, nanghaba pa. Inom ka muna tubig. Although technically nagawa na niya kasi considered cheating na rin naman ang ginawa niya at di rin naman maiiwasan yon. Kasi tumatak sa akin yung sinabi niyo na hindi ma-define ang pagkatao mo pag naiputang ka. Yun ay kung anong gagawin mong steps after mangyari yun. Mali ba yun? Tama yan. Oo, tama yun. Yung application na lang talaga. Pero kung tinanggap mo na okay na naman maiputan doon na naging mali yun. Di mo naman kasi mapipigilan Hindi yan, talaga pre. eh, Kahit oo. gaano ka katikas. Di ba?
Kahit multimillionaire ka pa, kahit si Jeff Bezos ka pa. Puto, Diba? pag gusto kang iputan ng babae, iputan Iputan ka. ka talaga niyan, pre. Ngayon, magiging support ka ba sa paningin namin? Hindi. Hindi. Magiging support ka is kung anong gagawin mo after that. Exactly. Kung magkaklabing- 100% agree. Kung magka-clubbing ka ba, magdodroga ka, di ba? Iiyak ka ba? O, wala ka nang gagawin, magpapataba ka na, Agree. doon ka na support. Mhm. 2 years na kaming hiwalay now, but she's still reaching out pa minsan-minsan, pero di ko sinasagot hanggang sa nakulitan ako at pinagbigyan ko ng closure. Uy! Bembang, pare. Bembang. Uy! Sinabi niya, Sinabi niya, bembang daw yun. pinagbigyan o nanigas yan. Hmm. November last year, bago siya lumipad pa abroad, umaasa pa rin daw siya. At niyaya niya ako sumama pa abroad at mag-start ulit. Pero no feelings na ako, hanggang dun na lang yon. Rational na ako mag-isip ngayon, malasoy, sabi. Yes. Stay cold. Siguro naging nostalgic lang sa akin yung bembangan namin ha, which is normal pala nung napanood ko yung isa nyong episode na gano'n rin pala kayo. Kasi ginagawa talaga natin yun, no? And dahil ginawa natin, okay pala yun. Parang yung kagaya sa'yo, yung hinihintay niya mapakinggan. Oo. Okay na. Okay na. Oo. Nare-reminis ang bembang at sinigurado ko rin yung protection para safe. Baka mapikot eh. Very good. Up until now, pastok-stok pa rin siya ng my day ko kahit di kami friend at di siya nakafollow. Sobrang nabaliw yung babae, no? Kahit siya naman yung naglolo ko. Crazy talaga eh. Kita kasi sa my day yung mga nag-review ng non-friends followers. Always naka-public kasi my day ko kasi monetize ni Meta for higher engagement ko. Uy, monetize yung account mo. Stiga. Nakakatuwa lang na kahit di ko pa kayo napapanood dati, nasa tamang desisyon pala ako. And let those experiences teach me some lesson and na-reinforce pa siya nung naging part na kayo ng daily routine ko. Sorry kung mahaba mga boss, sana sa support nyo magawan ng content. Mucho, gusto pa talaga dito. Ayaw si Diyos lang. Minano lang. Kaya dito ko na lang binasa eh. Yun nga, minsan nga may mga nag-message sa akin ganun. Pero okay lang din. Okay lang naman. Kung ano sa support pa, ayaw na sagutin na recto eh. Di ko na sana ito ikukwento eh. Kaso baka pag lalong umusbong na ang anti-support, di na ako mapansin. Buti naisip mo yan. Ang talino mo dyan. Na-motivate din kasi ako na nag-share nung mapanood ko yung manlulokong babae episode nyo. Just quick question, okay lang ba i-block ko na lang siya ulit? Di ba ako bitter? Ano masasuggest nyo mga boss or anything na masasabi nyo? Kahit so playin nyo or anything negative feedback. Feeling ko kasi nafe-feed lang yung ego ko pagka ganun nakikita ko nag-i-stalk sa akin yung ex ko. Or dahil rin ba bakante ako now? Nasagot na yan eh. Dapat na ba ako dumiskarte ng bago pero kaya kasi ako nagpo-pull ng EA is wala pa ako sa peak financials ko at gusto ko muna pagaanin buhay ng parents at bunso kong kapatid. Yun lang, thank you talaga sa inyo. More power ASP. Additional info, 11 months lang pala yung tinagal namin, Boss Josh. Actually, medyo matagal-tagal na tong letter ko and nasolusyonan ko na. Gusto ko lang marinig yung side ng buong ASP crew kung tama ba yung solusyon ko. Thank you mga pare. Sana makasama ko kayo sa banding nyo soon. Ako, muna, mabilis. Go. Kung gumugusto naman yung babae sa'yo, palagi ka lang mag-condom. Hold mo lang, sayang naman. Wala ka pa namang AI. Oo nga, At no? least- Totoo, At tama. least kahit pa paano, pag naboboring ka, may pangsundot ka. Yep. Okay, basta lagi kang mag-condom, mag-iingat ka. And, kunin mo yung lesson palagi dyan sa babaeng niya. Marami ka pang mapupulot na lesson dyan. Para sa akin, yun ang pinaka-the best. Kasi yung talikuran mo lang agad-agad, pero mahal mo pa naman pala. Kasi alam ko, may feelings pa to dyan eh, kaya may paki siya eh. Tsaka single naman siya. Single ka naman. Wala namang ano. Just parang big deal pa sa kanya every time na nag-view ng My Day yung babae na yun. Dapat hindi nagmamatter yun. Oo, Since diba? nagmamatter pa, isulitin mo na lang muna yung nangyayari. Enjoy mo. Bembangin mo. Pag free time mo, mag-condom ka lang palagi. Sayang eh. Yeah. Ngayon, kung ayaw mo nun, di doon ka na sa hiwalayan. Ako, yun ang pinaka-okay para sa akin since wala naman apa sa buhay mo. Sige, make sense, right? Oo, kaysa didiskarte ka pa agad ng babae, di ba? Tsagain mo muna yan, kunin mo yung lesson. Pero wag mo nang iisipin na tatagal pa yan sa'yo ng matagal at seseryosohin ka niyan, ha? Kasi manggagago na lang din talaga yan. Pero ganun, tsagain mo lang. Pagtripan mo. Yeah, agree ako dun. Yun lang din naman ang isasuggest ko sa kanya kasi nga, by the way na ano, parang in denial siya. In denial siya. Gusto niyang sabihin, gusto niyang isipin na hindi ko gusto to. Pero by the way you talk pare, parang gusto mo pa rin talaga eh. Yun nga lang, sabi nga ni Sa daw, i-learn mo na lang yung lesson. Kumbaga,
learn how to handle, ito na lang, parang challenge sa kanya. Yung babae na yan, matututo ka mag-handle ng crazy chick. Para pag yung bago mo, may sumaltik-saltik din, alam mo na kung paano i-handle, di ba, in the future. So, yun lang, parang ganun. Pero at the same time, sabi nga niya daw, mag-ingat ka kasi mamaya makabuo ka dyan sa crazy chick na puta. Malas mo. So, pero nakikita ko naman na nasa right path ka na, alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na rin yung dapat mong gawin. Alam mo na rin yung isipin mo. So, kumbaga, ano na lang, itong babae nga, laruin mo na lang, pre. Wala ka na, single ka naman. Ano? Ha? Ano? Pero sige, madagdag ko lang. Alam mo nangyari sa akin, Yan, si Boy Jokol. talagang kumbaga nag-umpisa yung buhos ng maturity ko. Masasabi kong buhos, pare. Buhos kasi hindi siya parang paunti-unti ka nagmamature, paunti. Sa akin, bumuhos yung maturity ko. Nung katulad mo nga, may nakalibin akong crazy na babae rin talaga. Bumuhos kasi Pero ngayon masasuggest mo ba sa kanya na makipag-live-in pa siya doon? hindi sabihin ko, tama yung sagot niya eh. Hindi pa siya nakakahanap ng bago, kaya may value pa sa kanya. Kasi sa akin, sa totoo lang, pag tinuloy niya, meron pa naman talagang lesson. Pero kasi ang inaalala ko kasi, paano kung nai-inlove lang siya ng nai-inlove? Okay. Baka hindi siya makaalis. Ako sa akin, umalis ka na. I-full circle mo na yung development mo. Kasi ako nangyari sa akin, so na-inlove ako sa crazy chick, live-in kami ng crazy chick, pinagdadaanan ko na yung stress, natututo na ako along the way. Pero kumaga, nagpakompleto ng lesson sa akin, nung isinantabi ko na lahat ng binavalue ko tungkol sa amin. Yun doon ko nasabi sa sarili ko na, okay, na-handle ko na yun, nakaalis na ako doon. Mas tiwala na ako sa sarili ko sa mga susunod na So, ganoon. Pero yun din, sige, para with humility din, single ako hanggang ngayon. Kumbaga, dahil naging madali na nga, talagang naging program na sa akin na pag ayaw kita, bye. Naging program sa akin na gano'n eh. Kaya tuloy hanggang ngayon, single pa rin tuloy ako ngayon. Pag hindi ako nagtitiis, gano'n nangyayari sa akin. Pag nababatrip ako, hindi ako nagtitiis. Pero yun nga, masasabi ko doon, nabavalue mo siya hanggat hindi ka nagkakaroon ng bago. Pero pag nagkakaroon ka ng bago, wala namang value sa'yo yan. Tama. Yun. So yun, may dalawa siyang, sige, go. Bago ko yun. So yun, may dalawa kang choice, pare. Yung kay Ching is take a full circle na. And yung sa amin naman, isa daw is try mong laruin na lang. Then see what happens. But syempre, ilag ka na ng konti. Right? Oo, ingat ka. Ingat ng konti. At Huwag ka mai-inlove ng matindi. Alright. So yun, may dalawa kang choice, pare. Mamili ka na lang doon kung ano yung best para sa'yo. Sure, nanonood ka naman sa amin lagi. Alam mo yan. Kabasa lang ako ng comment, mabilis. So, Shoutout, Gusto ko me again. Real talk. si Suki. Real talker, true form. Shoutout. Salamat sa daw. Alam ko ginawa mong improvement sa video na to. Ano yun? Sa ano to? Sa BNK or Ding Dong topic. Sa si Jolly 86, yung ang tahimik ng paligid tapos bigla ka na lang humahagalpak ng tawa, mapapahamak ako sa inyo eh. Lap trip ang episode na to. 3 life, what a life. 3 life, what a life. Denny C5F, kaya pala ang tatangkad nyo, mga boss, may mga bias kang actress. Ito yung parang may top 3 yata kayong actress. Sanya Lopez daw. Maganda rin yun. Sino yun? Bago yun eh. Bago lang yun. Bago lang yun. Halatang last episode na to, sabaw na si Kuya Josh. Sabi ni Ryzen Asian. Kita mo, alam mo, pre. Gabi Garcia Morena, sabi ni Harry Gila. Ganda yun si Gabi Garcia, no? Okay din yun. Hindi ko kilala tong Sanya Lopez, pre. Ako din. Pero parang dumadaan yan sa TikTok. Hindi ko kilala to. Gabriel Pundales, 5715, Centaur. Parang nag-asawa ka ng walk, same lang. Prime Joyce Jimenez. Totoo ba? Ay, oo nga, no. Ay, nandami. Malambing kasi yung boss ni Joyce Jimenez eh. Pero face card, hindi naman dahil sa face card. Madrigal Wala, gusto ko yun. Sisters, mga boss Joyce solid. Jimenez. Alam mo yung era ng mga artista pati ng social media, parang walang pinagkaiba yung panahon. No, pag hindi ka na relevant sa TV, tanga na mawawala ka rin, no. Doon mas mahirap maka-recover, no.
Mm. Sa TV, pag wala naman kumuha yung show mo. Yo, JOP, saka 8, suggestion lang, if dumami na kaming mga member para komportable kayo, doon nyo na lang i-release yung statement nyo na hindi guarded. Natatawa talaga ako kapag kakatapos nyo lang kumain. Ha. Parang mas gusto niya maging mas Blunt. blunt talaga, straightforward blunt. Gusto nila magkaroon ng exclusive na group para sa kanila. Walang yaan. Oh. Yun yung may bayad na pag pinanood. Ito nga, member lang. Kumbaga parang, Pero kung tutusin, delikado pa rin yun. Kung halimbawa papatok, kung halimbawa merong magbabayad para lang mag-farm ng negative na sasabihin natin. Delicates pa rin. Delegates pa rin. Delegates. Wala to si GOP, nilalaglag ang tropa. Baka yung kay Marian yata. Kay Ching. Dami. Sinabi niya naman kasi, putang inon to. Hindi kasi gusto ko nga paratingin, ayokong sabihin na si Marian crush ko talaga. Hindi, sinasabi ko, pag yung ganda ay katulad ng kay Marian, maganda talaga. Iba mo pa yung ano. Kasi alam mo naman sa atin, pre, di bali na magutom tayo kaysa sabihan tayo ng simp eh. Ganun ka kaano, no? Bali magutom. Parang di naman kasi simp yung matatawag. I think simp na matatawag pag ano eh. Sobra-sobra na yung binibigay mo na wala naman napapala. Mm. Pero mga acknowledge lang naman yun. Mm. Ganda naman talaga si Mari. Maintindihan ka nito. Michelle Aldana? Sino yun? Hindi ko kaya rin. Mga bagong artista na yata yun. Alam niyo naman, pre, matatanda na kami rito. Oo nga Pre. eh. Biggest fan ako ni Prime Jessica Soho. Sabi ni Night Trader. Gago ka. Gago. Sentorto Chimera. Ami Austria? Sino yun? The hell? Wala, di maganda yun. Si Ami? Si Chang Ami? Oo. Hindi ah. Ami Perez yun eh. Ay, Ami Perez ba yun? Eh, sino Ami Austrian? 3 Life, What a Life. Gagi may tsura yun ng bata. Ami Perez. Cutie. Sexy. Wala. Nandagura. Yung ata kay Boy Dila, yung nagbasa sa San Juan, marami nag-order tapos in-address sa kanila Boy Dila para makaganti pero rider yun na perwisyo. Ang layo naman. Lea Salonga. Nakalimutan ni Joshi Solen. Caryabel Yun pare, tama ka dyan. Solid talaga, putya. Pag babae usapan, active na active yung comment section. Puro babae yung... Alam nga nila, ay nangyan. Yun lang, puro babae na to eh, no? Restricted ba kayo or may nagkaso sa inyo? Ba't nag-iingat na kayo ngayon? Sabi ni Ryan Fernandez. Hindi naman. Nagiging matalino lang kami habang tumatagal. Yun lang, ingat kayo palagi. Yun pare, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa mga members natin. Kung hindi ka naman members, as long as nakasubscribe ka pare, nanonood ka araw-araw, malaking bagay na sa Pag di pa amin yan. nakasubscribe, Hindi ka nakasubscribe, supot Pakyo ka. ka. Diba? Supot ka. Yung mga pare, maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Babalik kami. Let's go. Walang pake, payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etas si Ego, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko, kalipel.